Pero, ang nararamdaman natin dito is you want change, no? Gusto nyo ng pagbabago, gusto nyo ng movement. Yung iba, guys, parang feeling ko nagrereklamo din kayo kasi parang ang tagal-tagal nyo na sa trabaho nyo, tapos yung iba, pwedeng hindi kayo nagkakaroon ng increase sa sahod, o kaya hindi kayo napopromote, or kaya parang feeling nyo hindi na-appreciate ng boss nyo or ng mga amo nyo yung ginagawa nyo. So, parang doon yung reklamo, mga kapiksing. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me, money reading para ngayong October para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo. Money manifesting techniques ito, mga kapigsi. We have goals. Picture the goals you desire in as much detail as possible. Experience your chosen outcome with all your senses as though you've already achieved it. Hold that thought, then send it out into the universe with your love and thanks. So, ito mga kapigsi, picturing your goals, ito yung paggamit ng visualization technique. Visualization technique, no? Isang mabisang technique para sa pagmamanifest ng inyong desire. So, when we say visualization, ito yung paggamit ng inyong imagination, mga kapigsi. And you can, tawag dito, manifest anything, mga kapigsi. Pwede mga material things, pwede mga non-tangible na bagay, like yung mga relationships or what, mga kapigsi, as long as you can think about it, as long as you can imagine it, as long as you feel it to be true, it can be pushed out in your physical reality. So, let's say, for example, gusto mong isip tayo ng isang desire. Gusto mong matanggap sa trabaho, okay? Kunwari, meron kang ina-apply na trabaho, tapos gusto mong matanggap dun sa trabaho na yon. So, you have to visualize yung chosen outcome mo, okay? So, yung chosen outcome mo is tanggap ka na sa trabaho. So, imaginein mo, tanggap ka na dun sa trabaho, kung meron silang uniform, let's say for example, LBC, no? Yun yung pinakamadaling naisip ko. Sa LBC ka nag-apply, tas gusto mong matanggap ka doon. So, di ba meron silang uniform sa LBC, yung red na polo shirt. So, imagine mo, suot mo na yung uniform na yon, suot mo na yung ID mo. Imagine mo na pumapasok ka na doon sa branch ng LBC na in-applyan mo. Imagine mo, nandun ka sa harap ng computer, ng kaha, di ba? Tas imagine mo na may mga customer ka na ina-assist. Diba ganun sa LBC, nag-assist sila ng mga customer, ng mga package, ng mga bill payments, ganyan. So, imagine mo, ganun na yung ginagawa mo. And you have to incorporate your senses. What would you see? What would you hear? What would you feel? Kapag nasa yun na yung desire mo. So, imagine mo, yung mga scenario na yun, mga kapigsi. Okay? And you have to repeat that process over and over again until it feels natural, no? Kumbaga parang ramdam mo na, oo, totoo na, oo, empleyado na ako dito, oo, natanggap na ako, oo, nagsisimula na ako sa trabaho ko. So, yung mga ganun, mga kapigsi. Okay? And then, send that thought to the universe with love and thanks, with gratitude, mga kapigsi. And you have to do that over and over again hanggang sa i-deliver sa'yo ni universe yung desire mo, mga kapigsi. So, ganun guys yung paggamit ng visualization technique, no? Napakabisang technique, mga kapigsi, para i-reprogram ang inyong subconscious mind and ma-manifest nyo yung mga desires nyo. For more manifestation techniques, guys, or kung gusto nyo matutong mag-manifest, meron tayong membership program dito sa ating channel. Pwede nyo i-click yun, guys, and pwede kayo mag-join doon para matuto din kayong mag-manifest on your own. Okay? Alright. So, eto guys, kahit anong goal, no? Pwedeng tao, pwedeng bagay, kahit ano na pwede nyong gusto nyong ma-achieve. Kung gusto nyo ng bagong bahay, bagong kotse, bagong jowa, lahat pwede. Everything is possible.
As long as you can think about it, you focus on it, you can have it, guys. Okay? Alright. So, up next naman, tingnan natin yung ganap sa kapirahan nyo, Scorpio. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong freebie. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, pampaswerte sa buhay, sa pera at sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan, guys, kaya i-avail nyo na, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until October 31, so i-avail nyo na, guys, sobrang ganda. So, Scorpio, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating money energy. This is both positive and negative. Pero sa negative, guys, medyo malala yung pinagdadaanan nyo. Kasi medyo marami kayong pinagdadaanan na problema sa pera ngayon. Na parang malakas yung energy, no? Medyo broken hearted kayo dahil sa mga problema sa pera. Pwedeng problema sa pera, guys, or pwedeng problema sa trabaho. Kasi minsan, meron naman kayong pera dahil may trabaho kayo pero hindi kayo masaya sa trabaho nyo. So for some of you, parang ganun yung nararamdaman ko, mga kapiksi, na meron naman kayong source of income pero parang hindi kayo masaya sa trabaho nyo, hindi kayo masaya sa ginagawa nyo. Pwedeng nakaka-experience kayo ng stress or parang hindi lang talaga kayo masaya, guys, dun sa ginagawa nyo, mga kapiksi. And imbis na magpasalamat kayo or imbis na na-appreciate nyo yung trabaho nyo, parang yung iba sa nyo, puro reklamo yung nakikita nyo dun sa trabaho nyo, mga kapiksi. Kumbaga parang nagre-reklamo kayo sa workload, o kaya nagre-reklamo kayo sa ginagawa nyo, o kaya nagre-reklamo kayo sa mga kasamahan nyo sa paligid nyo. So, for some of you, guys, parang hindi nyo masyadong na-appreciate, no? Yung ginagawa nyo, or baka hindi lang talaga kayo masaya, mga kapiksi, sa trabaho nyo. And dahil dyan, parang naghahanap kayo ng movement, naghahanap kayo ng change, naghahanap kayo ng pagbabago. Gusto nyong magsubok ng ibang bagay, gusto nyo mag-try ng ibang bagay, yung iba gusto mag-invest, ganyan. So, parang naghahanap kayo ng, yung iba parang naboboard kayo, ganyan. Pwedeng naboboard kayo, hindi kayo masaya talaga sa trabaho nyo. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaka-resonate kayo, kasi hindi naman lahat makaka-resonate. Pero, ang nararamdaman natin dito is you want change, no? Gusto nyo ng pagbabago, gusto nyo ng movement. Yung iba, guys, parang feeling ko nagre-reklamo din kayo kasi parang ang tagal-tagal nyo na sa trabaho nyo, tapos yung iba, pwedeng hindi kayo nagkakaroon ng increase sa sahod, o kaya hindi kayo napopromote, or kaya parang feeling nyo hindi na-appreciate ng boss nyo or ng mga amo nyo yung ginagawa nyo. So, parang doon yung reklamo, mga kapiksing. So, you have to learn first to appreciate your job and to appreciate what you do bago kayo ma-appreciate ng mga tao sa paligid nyo, mga kapiksi. Kasi, you get, kung ano yung sinesend out nyo na vibration, yun din yung babalik sa inyo, mga kapiksi. So, what else? Tingnan pa natin, Scorpio, kung ano pang paparating sa inyo. Ito, guys, so, talaga naghahanap kayo ng pagbabago, ng change. Yeah. So, these are very negative energies, Scorpio. Hindi ko alam kung ano yung reading nyo for October. Nakalimutan ko na, mga kapiksi. Pero nakikita natin dito na na-stuck kayo. You feel stuck. And ito nga, no, yung sinasabi ko na parang wala kayong increase sa sahod. Walang dagdag, walang pag-angat, walang pag-asenso. And you felt stuck, parang kaya kayo naghahanap ng change or naghahanap kayo ng pagbabago. And yung iba sa inyo, guys, parang literal na nararamdaman ko dito na hindi talaga kayo masaya
sa ginagawa nyo, no? Hindi kayo masaya sa ginagawa nyo. And ganun yun guys, kapag hindi talaga kayo masaya sa ginagawa nyo, parang napipilitan lang kayo, parang palaging may kulang, and ganun yung nararamdaman nyo mga kapiksi. So pwedeng mag-leave muna kayo sa trabaho nyo, take some time off, magpahinga, mag-recharge, and alamin nyo kung ano talaga yung gusto nyong gawin. And if you want to start, kasi yung iba sa nyo gusto magsimula ng bago, kung gusto nyo magsimula ng side hustle or extra income, gawin nyo muna na hindi kayo nagre-resign sa trabaho nyo. Tapos pag feeling nyo okay na yon, kung feeling nyo gusto nyo nang ituloy yon, tsaka nyo na siya ituloy mga kapiksi. Or kung kailan, kumbaga kung kampante na kayo na iwanan talaga tong trabaho na to na hindi kayo masaya, o kaya naman maghanap muna kayo ng kapalit, no? Maghanap muna kayo ng kapalit na trabaho. Tapos pagka sure na kayo nalilipat kayo, sure na may malilipatan na kayo, tsaka kayo mag-resign. Kasi okay lang naman na tumalon-talon ng trabaho mga kapiksi, kasi ginawa ko din yan nung ako'y empleyado, no? Hanggang sa makita mo talaga kung saan company ka fit, kung saan ka masaya, kung anong gawain yung masaya ka, diba? Natural lang yun, and sometimes gusto natin ng growth, ng improvement, ng development. So it's okay na iba-iba ng trabaho, pero sometimes walang amount ng trabaho yung makakapagbigay sa'yo ng kasiyahan kung ikaw mismo hindi mo alam kung saan ka sasaya, okay? Kahit na maranasan mo maging manager, maranasan mo magkaroon ng magandang title, di ba? Maranasan mo magkaroon ng malaking sahod, pero kung hindi ka masaya in general, parang wala ding saysay yung ginagawa mo. So sit down, Scorpio, and plan, di ba? Ask yourself, ano ba talagang gusto ko? Gusto ko ba talaga to? Ganyan. Tapos tsaka mag-desisyon, mga kapiksi. Ang importante is understand yourself first, kasi dito nagkakaroon ng confusion guys kung ano talaga yung gusto nyo, kaya na-stuck kayo sa buhay. Okay? Alright. So comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo. This will not resonate with all guys, pero if feeling nyo naka-resonate kayo, comment down below mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and panoorin nyo itong ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.